Tayo po tayong lahat, muli po tayong tumayo. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Lord. Hallelujah, hallelujah, Lord Yeshua. Lord, you are so great, you are faithful, and you are worthy of all praise, Panginoon. Ito pong aming buhay ay sa inyo po. Nararapat lang po kayo tumanggap ng papuri, nararapat po kayo tumanggap ng pasasalamat, pagsamba, Panginoon, dahil kayo po ang Diyos at wala na pong iba. Dinideklara po namin ito sa aming buhay na ikaw lamang po ang Diyos, maging sa aming bansa, ikaw lamang po ang Diyos at wala na pong iba. Lord, mag-manifest yung authority, yung power niyo po, Lord God, sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon. Ikaw po manguna, mangusap po kayo, banal na Espiritu. Maririnig po namin ang tinig niyo na napakalinaw. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Thank you po, Lord. Pwede bang batiin mo lang yung nasa kanan at kaliwa mo? Shalom sa iyo, kapatid. Maging sa lahat ng mga naka-join po sa atin. Good morning po. Shalom po sa inyong lahat. Thank you po, Lord. Pwede bang sabihin mo lang sa katabi mo, napakabuti ng ating Diyos. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang Diyos? Hallelujah! God is good all the time. Thank you po, Lord. Nararanasan po natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Sa araw-araw, nararanasan po natin ang biyaya ng Diyos. Araw-araw, sa mga pagpapala na natatanggap po natin, sa mga nagtatrabaho, sa mga may negosyo, no? Nararanasan po natin ang kabutihan ng Diyos sa bawat isa. Kaya sabihin mo lang sa katabi mo, kapatid, nararapat na purihin natin ang Lord. Amen? Nararapat na purihin natin. Thank you po, Lord. So, mga kapatid, last Sunday, nagkaroon tayo ng special worship service na kung saan tinawag natin ng Habakuk Sunday dahil nag-pray po tayo para sa ating bansa. At ito po yung last na mensahe natin bago nung nakaraang Sunday. No, nung last Sunday, na kung saan tayo po'y tinatawag ng Lord to be watchful. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, be watchful, kapatid. Yeah, pagtutuloy po natin ito, pagpapatuloy po natin ito, sabi, call to watchfulness. Naunawaan natin na kung saan sinasabi po dito, that the Bible repeatedly warns believers to be watchful and alert as the end times approach. Maraming sinabi ang Panginoon patungkol sa pagdating niya, sa kanyang pagbabalik. May mga sinabi po ang Diyos na mga signs sa bawat isa sa atin, sa salita ng Lord, at sinasabi ng Panginoon that we must be watchful and prayerful. Amen? Kaya kung ikaw ay tinatamad sa panahon na ito na manalangin, kapatid, labanan mo. Mas kailangan po tayong manalangin. Amen? Mas kailangan tayong manalangin. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mo ng prayer ngayon. Thank you po, Lord. Kailangan natin ipag-pray ang ating bansa, kailangan ipag-pray ang church, kailangan natin ipag-pray ang pamilya mo, ang mga kapatiran. Marami tayong kailangan ipag-pray. No, sabi dito, Jesus emphasizes the importance. Nire-review lang po natin ng onte nung last time. Sabi, Jesus emphasizes the importance of spiritual vigilance because no one knows the exact time of His return. Kasi walang nakakaalam kung kailan at anong oras babalik ang Diyos. Pero may sinabing mga signs ang Panginoon sa atin. Kaya kapatid, hindi pwedeng hindi mo alam. Dapat alam natin dahil may sinabi ang Lord. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos na walang alam. Amen? Kaya lang, maraming Kristiyano, maraming tao ngayon, hindi kasi binabasa ang salita ng Diyos. Kaya ano nangyayari? Hindi alam. Kapatid, be spiritual vigilant sa panahon na ito. Sabi, watchfulness is more than physical alertness. Naalala niyo po?
No, sabi, ang pagiging watchful, hindi lamang daw to ikaw ay maghahanda ng physical, ikaw ay magiging alerto, physical. Sabi po, it is an attitude of the heart and spirit. Sabi mo nga, attitude. Ayan, attitude of the heart daw po and spirit. Na kung saan, meron dapat po tayong readiness. Sabi, that we must be, we are being ready, faithful, and sober in all seasons. Amen. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, be ready. Faithful. No? We need to be ready. We need to be faithful. Kailangan makita ng Diyos sa atin na tayo po ay tapat sa Panginoon. Ano naman yung sober? Alam niyo po ba yung sober? No? Ano naman kaya? Sige, tignan nyo kung kayo may internet, tignan nyo sa Google, Google Translate, English-Filipino. Ano yung sober? Nakakatawa. Kasi pag tinignan nyo po, ano nakalagay diyan po sa inyo? Kay si Jay, na-search mo si Jay. No, tignan nyo po. No, pag sinabing sober, matino. Kasi natawa ako doon sa sa translation. Matino. Sabi daw, in all seasons. Gusto kong kunin yung version na iyon, na sober. Sabi, we must be sober. We must be, kailangan po tayong maging matino. Sabi mo nga sa katabi mo, dapat matino ka. Sabi, in all seasons. Sabi, ito daw yung mga taong watchful. They have an attitude of the heart and spirit that they are ready, faithful, and sober. Sila po'y handa, sila'y tapat, sila'y matino. Yan. Wow, ang lakas ng amin ni Brother Rene. No, tumino daw si Brother Rene dahil sa Lord una. At syempre, kay Sister CJ. Sabi na dapat tayo tayo po'y matino. Hindi lamang po hindi lamang po yung sasabihin natin na pag tayo'y may blessing, tayo'y matino. Hindi lamang kapag marami kang pera, ikaw ay friends ng lahat. Hello, Mare. Hello, kumpare. Oh, hello. Tara, let's go. Lahat kaibigan mo dahil marami kang pera ngayon. Pero pag wala ng pera, wag mo akong kakausapin, lumayo ka sa akin dyan, ha? Baka mangutang ka na naman, uunaan na kita, wala akong pera. Pero sinasabi po dito, in all seasons. Ibig sabihin, pag seasons, tagtuyot man, taglagas man, bunga man, harvest time man, in all seasons. May problema ka man, dapat ikaw ay handa, ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti. Amen. May pagsubok ka man sa buhay, be sober in all seasons. Maging matino daw po tayong mga anak ng Diyos. Amen? Yan yung mga taong may spirit of being watchful. Yan yung mga taong watchful. Matino daw. Tignan mo ngayon katabi mo. Nakikita mo bang matino siya? I-tiger look mo nga. No? Matino ba yung taong iyan? Sabi ito yung mga taong watchful. They are sober in all seasons. Kahit na minsan makikita mo na parang walang mahugot sa bulsa, pero nakikita mo yung attitude niya, sober pa rin siya. May mabuting kalooban pa rin siya. Sabi nga sa translate natin, matino pa din siya. Matino pa din. Kahit may bagyo, may ulan, hindi mo mariringgan na, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Sabi ito yung mga tao may spirit ng watchfulness. Meron silang attitude sa puso nila, sa spirit nila, na ready sila, faithful sila sa Lord. And sober in all seasons.
Amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Hallelujah. Tingnan po natin. Ito yung ano lang po ito, onting review. The importance of spiritual alertness. Natakil na po natin to. Sabi, stay awake in spirit and mind. Kapag ikaw daw po ay may spiritual alertness, no, nakikita sa iyo na you are awake in the spirit, pati sa iyong mind. Amen? Bakit? Nangungusap din ang Lord in our mind. Kadukto ng spirit, connected sa spirit. Pangalawa, be sober and self-controlled. Kapag tayo daw po ay spiritual, may spiritual alertness, meron tayong spirit o meron tayong attitude na sober. At ano pa? May self-control. Sabi mo nga, self-control. Ayan na, kasi minsan yan yung nawawala, yung self-control. Isang shot lang naman. Yung isang shot niya, naging 10 case. Ang tindi naman yun. Last na daw to. Lord, talagang last na shot ko na to sa buong buhay ko. Pagkatapos ito, magbabago na ako, Lord God. Last na talaga to, Lord. Last na talaga to, Lord. Ito nangyari, naging last din yung buhay. No, sabi dapat may self-control tayo. Pag ikaw niyayaya, hingin mo yung self-control sa Lord. Kasama po yan sa fruit of the Spirit ng Lord. Pag ikaw niyayaya, tara pre. Minsan lang naman. Lord, payagan mo na ako. Last na talaga to, Lord. Mamaya sagutin ka ni Lord, gusto mo last na rin yung buhay mong yan? Talagang last shot mo na din yan? Gusto mo? Last last. Sabi dapat meron tayong self-control, pero pag tayo daw po may spiritual alertness, nagkakaroon tayo nito. Amen. Sabi pa, recognize the signs of the times. Pag ikaw daw po ay may spiritual alertness, nauunawaan mo yung signs na sinabi ng Lord sa atin. Amen. Naunawaan mo yan. Alam mo, paparatingan, Lord. Alam mo kung bakit nangyayari yung mga disasters na yan. Ba't naglilitawan yung mga false prophets, false teachers, false teachings? Ba't nag-a-arise na yan? Nauunawaan mo kasi. Bakit may spiritual alertness ka? Alam mo yung sinabi ng Lord sa kanyang salita. And last, sabi, avoid spiritual complacency. Kapag ikaw ay may spiritual alertness, naiiwasan yung ikaw ay complacent. Ikaw ay, nakalimutan ko na yung Tagalog, ikaw ay palumagay. Naiiwasan na ikaw ay palumagay at walang ginagawa. Yung parang, alam mo yung mga complacent na tao, okay na yan, pwede na yan. Okay na to. Okay na to. Parang okay na to, pwede na to, tama na yan. Tara na, okay na yan. Pwede na yan. Kaya yung mga complacent, hindi nila nabibigay yung kanilang voice. Naakala nila yun na yun. Pero ang totoo, meron pa. May gaganda pa, may iaayos pa. May ilalabas pa. May anointing pa. Kaya lang marami ngayon, complacent, spiritual complacent. Pero sabi daw po, ito ang importansya. Kapag ikaw ay may spiritual alertness, ay kapatid, naiiwas ka doon sa pagiging complacent. Amen? And let's continue na po. Sabi, the call to prayerful watching. Dahil hindi lamang tayo tinawag ng Lord to watch. Ano pong kaduktong? Watch and pray. Tinawag tayo ng Lord to watch and pray. Sabi dito, watch and pray. Kailan daw po? Continuously. Amen? Pag tayo daw po magwa-watch, mananalangin, dapat tuloy-tuloy. Basahin po natin Mark 13:33-34. 1, 2, 3, fire. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. It's like a man going away. He leaves his house and put his servants in charge, each with their assigned task,
and tells the one at the door to keep watch. Sabi, dapat tayo daw po ay mag-guard. Tayo maging alerto sa lahat ng oras. Bakit? Kasi hindi mo alam kung kailan babalik ang Diyos. Sabi, katulad ng isang man, sabi, na siya'y umalis, iniwan niya sa kanyang servant lahat ng kanyang ari-arian, kanyang bahay, iniwan niya sa kanyang servant. Inasay niya lahat sa kanyang Tanong, kapatid, kung tayo ito, at tayo nagpabara-bara, naging complacent, ano sabi doon sa parable of the talent? Saying naging complacent. Meron siyang isang talent, tinago pa niya. Kaya ano nangyari? Sabi ng Lord, you wicked servant. Sabi, Jesus pairs watchfulness with prayer, showing that vigilance without communion with God is insufficient. Hindi daw po sapat na tayo po ay nagwa-watch lang. Kaduktong yung watch and pray. Ibig sabihin, nagiging pag ikaw ay watchful, meron ka daw attitude. Ayun. Sabi, pag tayo daw po ay watchful, meron tayong attitude sa ating heart, sa ating spirit, of being ready, faithful, and sober in all seasons. Amen? So, hindi pwedeng sasabihin natin na tayo nagwa-watch, pero hindi tayo nananananin. Sabi, without communion with God is insufficient. Hindi po yan sapat, kulang. Kung tayo po ay walang communion, walang tamang relasyon sa Diyos, parang may narinig ako, tinanong ng isang pastor, yung isang lalaking may problema. Sabi ng pastor, sabi kasi ng lalaki, ang tindi ng problema ko. Oh, ano problema mo? Iniwan na ako ng pamilya ko. Iniwan na ako ng asawa ko, sinama niya yung kanyang mga anak. Mahal na mahal ko sila. Kasi nagbisyo siya kung ano ginawa niya sa buhay niya. Sabi ng pastor, para maayos ang inyong relasyon, tatanungin muna kita, ayos ba ang relasyon mo sa Lord? Sabi ng lalaki, may relasyon naman ako sa Lord. Nagpipray naman ako. Tinanong ulit, ayos ba ang relasyon mo sa Lord? Sabi ng pastor, kasi kapag relasyon, kasama dyan yung communion. Ibinibigay mo yung buhay mo sa Kanya. Nakikipag-communicate ka, hindi lang oras binibigay mo, buhay ang ibinibigay mo. Amen. Sabi ng pastor, kung gusto mong maayos ang relasyon mo sa asawa mo, ayusin mo muna ang relasyon mo sa Lord. Ngayon po, born again na siya. Palakpakan natin ang Lord. Buong pamilya niya na born again. Kapatid, kaya lang marami kasi tayong paraan. Pero ang maganda, kunin natin paraan, yung paraan ng Lord. Amen. Sabi, without communion with God, ito sa buhay natin, kung hindi tayo makikipag-communion, makikipag-isa sa Diyos, at wala tayong relasyon sa Lord, insufficient. Kulang, hindi sapat, hindi tama yan. Dapat may relasyon tayo sa Lord. Prayer strengthens and sustains our spiritual alertness. Kapatid, tanungin kita sa loob ng tahanan mo, sino ang may karapatan dyan? Bukod sa'yo. Hindi niyo po alam? Sasabihin ko. Sino may karapatan? Tambay ba? Yung mga galadyan? Sasabihin mo ba yung mga may karapatan? Sino may karapatan? Yung anak mo. Amen? Yung anak mo. At pag nagkaanak yung anak mo, apo mo, may karapatan din yan. Bakit? Galing sa anak mo yan. Parang anak mo na rin yan. Dugo mo na din yan. Tama po? Maging sa Panginoon. Kaya pag ikaw ay tumawag sa Diyos, kapatid,
Sabi, pinalalakas daw po yung ating spiritual alertness. Nagkakaroon ka tuloy na nagkakaroon ka ng awareness. Nakikilala mo, tinig ng Diyos. Nagiging pamilyar ka sa boses ng Lord. Hindi ka tuloy nalilito na pag sinabi sa'yo, may narinig ka na, sige, uminom ka ng alak. Sige, inom lang, magpakalasing ka. Hindi ka malilito, kapatid, yung sasabihin mo na, Lord, ikaw ba yan? Lord, ikaw ba yan? Palagay ko hindi yan si devil. Malilito ka pa ba? Sabi, binibigyan po tayo nito ng awareness and na-acknowledge o nakikilala mo sino si Lord sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng alertness. Pangalawa, sabi, pray for strength to endure. Yung prayer, binibigyan po tayo nito ng kalakasan para endure until the end. Hanggang sa pagbabalik ng Diyos, makakaya nating manatili sa Panginoon. Kahit napakatindi na ng problema, napakatindi na ng pagsubok mo, makakaya mong manatili. Amen? Makakaya natin manatili. Because, nananalangin ka. Prayer equips us to withstand trials, temptations, and the pressures of life's challenges. Ito yung issue ngayon, yung pressure dito sa mundong ito. Grabe yung pressure ngayon. Makita mo yung kapitbahay mo, aba, may bagong sasakyan sila. Ikaw ngayon, napipressure ka. Titignan mo yung asawa mo ngayon. Yan kasi, ayaw mo magtrabaho ng maayos para magkasasakyan na din tayo eh. Tignan mo sila, meron na silang business. Tayo wala pa din. Ano ba yan? Ang mahal na mga bilihin. Grabe yung pressure, yung challenge na nangyayari dito sa atin. Pero kapatid, huwag ka magpa-pressure dyan. Bakit? May Diyos ka. May Panginoon tayong kayang i-provide yung ating needs. Amen. Sabi sa pamamagitan ng pananalangin na i-equip po tayo nito. Pinapatibay ang ating mga tuhod para tayo po ay tumindig. Sa kabila ng bagyo, pagsubok, even temptation. Pati yung sasabihin mo, lumapit ka. Makakaya mong tumindig sa tama kapag may mga temptation. Ang dami nga yung temptation. Minsan may naringgan kami, Pastor, tignan mo, biruin mo. Matagal na ng classmate yun, chinachat pa na. Sa akin, hindi man lang makachat ng I love you. Sa classmate niya ng mga noon pa, kachat niya. Pag titignan ko na rin yung cellphone niya, sisilipin ko, kapatid, pag may temptation, pag tayo daw ay nananalangin, nai-equip tayo sa kabila ng trials, temptation sa buhay natin. Amen? Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, manalangin tayo palagi. Manalangin tayo palagi. Dadating man sa iyo kabundok na problema, pagsubok, sunod-sunod man yan, I encourage you to pray. Pangatlo, sabi po dito, intercede for others. No, tinatawag tayo ng Diyos not to pray and intercede for ourselves, but also sa ibang tao. Kaya dapat pinagpipray mo pamilya mo. Pinagpipray mo yung kapitbahay mo. Kung yung kapitbahay mo, Armalite, boom! May ganun po ba kayo mga kapitbahay? Ay nako, maganda doon ipag-pray mo. Ipag-pray mo.
No? Tas wala ka namang ginagawa. Naku po, lagi na lang nakatingin sa'yo. Saan ka na naman pupunta? Mag-church. Pagdating mo na naman, titingin na naman sa'yo, saan ka na naman galing? Lahat na lang sinisilip no? Pero kapatid, we must learn to pray for others. Kasi yan ang sabi ng Lord sa atin love your neighbor as yourself. Mahalin, ibigin ang kapwa gaya ng iyong sarili. Amen. Basahin po natin 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2, 1 to 3, 5. I urge then, first of all, that petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Wow! Kapatid, gusto mo bang maging peaceful sa loob ng tahanan mo? Gusto mo bang magkaroon ng quiet na pamumuhay? Sabihin mo, kasi pastora, parang ang ingay ng asawa ko. Ay, ba't ang dami nag-aamen? Alin ba mas maingay, yung lalaki o yung babae? Porket wala yung mga asawa nyo dito, No? No? Sabi, para tayo magkaroon ng peaceful and quiet na pamumuhay. Sabi, ano daw po? Kailangan pinagpipray natin. Sabi, first of all, that petition, sabi, I urge you, mangyari at makita ito sa atin. Petition, prayers, intercession, thanksgiving. Dapat na mangyari, kanino? Sabi, made for all people. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo, sa atin. Para gusto mo bang maging maayos? Katulad dito sa ating bansa. Makikita natin na parang ang gulo. Nagkakagulo. Ngayon po, may rally. Parang ang daming nangyayari ngayon. Nakikita po ba natin iyon? Anong kailangan natin gawin? Intercede for our nation. Pray for the Philippines. Kailangan natin ipag-pray ang ating bansa kasi kung hindi po tayo magpapakumbaba, kung hindi tayo mananalangin para sa ating bansa, kapatid, damay tayo. Pag tayo ginudge ng Lord ang ating bansa, tako po, kaya pinagpipray po natin ang ating bansa. Amen? Sabi, prayer is also a way to watch over others spiritually, lifting them up and building the church in readiness. Pag ikaw pala ay nananalangin, ito nangyayari pag pinapanalangin mo yung kapwa mo, natutulungan mo siya, kapatid. Natutulungan mo siyang maibangon ulit. Natutulungan mo siya na tumindig ulit. Natutulungan mo siya na magkaroon ng restoration sa buhay niya. Amen. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, ipag-pray mo ako, kapatid, Amen? Pag-pray natin ang isa't isa. Tinatawag tayo ng Lord to intercede for others, to pray for your neighbors. Pag-pray ang kapwa natin, kahit na sabihin mong may pagkamakulit. Kahit na sabihin mo may pagkamaingay yung kapitbahay mo. Pag-pray mo. Pastora, paano yung nagchichismis sa akin? Sabi nga batuhin mo pag ikaw binato ng bato, batuhin mo ng tinapay, o batuhin mo ng tinapay, lagyan mo ng palaman. Sabi po, letter D, guard against discouragement. Kapag tayo po ay watchful, may spiritual alertness, sabi daw po nito, nababantayan natin
yung ating mga buhay pagdating sa discouragement. Hindi ka basta-basta madi-discourage. Hindi ka basta-basta gi-give up. Hindi ka basta-basta aayaw na sa buhay. Kasi alam mo, naniniwala ka si Lord kasama mo. In Nehemiah chapter 4 verse 9, but we prayed to our God and posted a guard day and night to meet this threat. Bakit? Ang daming nangyari po sa kanya. Kila Nehemiah, nung nagkaroon siya ng heart to build or rebuild the Jerusalem, ang Jerusalem, ano po ang nangyari? Yun na, pinapatayan na tayo ng mga kids. No? Ano nangyari? Ang daming oppose. Sinasabi kina Nehemiah, hindi nyo na yung magagawa. O kaya pinagpaplanuhan, pabagsakin si Nehemiah. Tanggalin sa posisyon si Nehemiah para hindi matuloy yung pag-build ng Jerusalem, ng wall ng Jerusalem. Kaya sila Sanballat, ala kung ano-ano ginagawa para lang pigilan yung rebuilding ng wall ng Jerusalem. Ganyan nangyayari ngayon. Ganyan nangyayari ngayon. But I encourage you to pray and be discerning, kapatid. Sabi dito, persistent prayer keeps our hope alive even when facing opposition or spiritual attack. Bakit? Ang kaaway, andyan, umaatake. Ang dami po natin pwedeng haraping mga opposition. Naranasan nyo na po ba yun? May galit sa inyo? Naranasan mo na ba na parang wala ka namang ginagawa, galit na agad sa'yo? Uy. May umamin doon No? Nakakaranas ka ba nun? Ang daming mga oppose. Ang daming lagi kapag sinabi mo, let's pray. Tapos sasabihin, ano ba yun? Pray na naman. Kapag pray lang naman, pray na naman. Ay, tignan mo, nag-worship na naman siya. Ang dami pwede nating haraping mga ganon. Spiritual attack. Lahat gagawin ng kaaway para mapigilan ka sa paglilingkod sa Diyos. Pipigilan ka ng kaaway para umatin ng church. Baka nga bago ka dumating dito merong pang bago dumating dito, bago mag-church, baka nakarinig ka pa na kung ano-ano agad. Kapatid, persistent prayer keeps our hope alive. Na kahit ang daming pagsubok, kahit na ikaw ay inaatake ng kaaway, kapatid, makakaya mong tapusin, pinapatapos ng Lord sa'yo. Bilib po ako doon sa mga single parent na kung saan nataguyod niya ang kanyang mga 20 anak. Nataguyod niya ang kanyang mga 20 anak. Plus may mga apo siyang mga 85. Di ba may mga ganung magulang yung mga single parent na nakaya niya, na pag-aral niya yung kanyang mga anak. Kahapon po sa Kainta, kausap namin yung mga nagka-fellowship kami. Sabi ko, si Sister Nena, ilang years pala siyang naging mananahi. No? Ang naaalala lang niya, parang 19 years. Pero ang totoo, more than pa doon. Parang yun yung 19, yun yung parang, ang tawag doon, yung na-regular siyang naggagano, nananahi. Sabi niya, dun niya nabuhay yung kanyang mga anak, dun niya napagtapos yung kanyang mga anak. So ko, wow, ang tindi naman. Hindi rin madali yung manahi. Tama ba sa mga nananahi dito? Lalo na kapag may tatapusin ka. Yung may ang tawag doon, yung pagkailangan ng mabilisan, rush. Ay, nauunawaan nila Sister Jeremy yan.
No? Nila si Sir, nila Jenny Rose. Kasi kila Jenny Rose, ilan ang nyo, tinutupi. Mga 300, mga ganun, magtutupin. Kaya, alas 3 na ng umaga, nagagapin. Hanggang alas 8 ng umaga. hanggang nakahiga na yun, natutulog na, gumaga pa rin yun. Nagtutupi pa rin sa dami. Naiintindihan nila si Sir Jennifer. Andiyan sila si Sir Jennifer sa online. Kapatid, hindi padali, no? Pero, kapatid, yan yung binigay ng Lord. Bakit ka may ganyang positibong spirito sa'yo, no? Kasi meron kang goal. Amen? Meron kang goal kasi gusto mo yung anak mo mabuhay, makapag-aaral. Pero kung wala kang goal, tinatarget para sa pamilya mo, ay kapatid, wala, ihiga ka na, tutulog ka na lang. Yung iba, nabuhay nila yung kanilang anak sa lalabada. Bilib ka sa mga ganong tao. Palakpakan natin ang Lord sa mga magulang natin. Amen? Hallelujah. Sabi, persistent prayer keeps our hope alive even when facing opposition or spiritual attack. Sabi po dito, Jesus himself prayed fervently while in the Garden of Gethsemane, demonstrating, watchful and dependence on the Father. Amen. Pwede ba palakpakan mo lang ang Diyos? Kapatid, makikita natin kung bakit lagi si Jesus ay nananalangin sa Gethsemane o kung saan man siya dalhin. Saan mong conviction, i-lead siya sa pagpipray. Sabi, pagpapakita daw po ito na nakadepende siya sa Ama. Sabi nga niya, lahat ng ginagawa ko ay narinig ko ito mula sa aking Father. Wala siyang ginagawa ng hindi sinabi ng kanyang Ama. Kapatid, magkaroon tayo ng ganitong heart. Amen? Magkaroon tayo ng ganitong heart na ang gagawin po natin ay yung pinapagawa ng Diyos Ama sa atin. Yung pagtitiwala natin, pananampalataya natin ay nakatuon sa ating Panginoon. Pwede ba natin po itong basahin? 1, 2, 3, fire. Amen. Sabi, prayerful watchfulness empowers us to overcome spiritual weakness. Ano pa nangyayari? To be alert for God's timing. This is very important, kapatid. Kailangan mo maunawaan. Ano nagagawa ng pagiging prayerful? Ano nagagawa ng pagiging watchful natin? Sabi, ini-empower daw po nito. Yung tayo, ini-empower tayo nito. Pag tayo nananalangin, pag tayo nag-watch and pray, ini-empower, pinapalakas po tayo. Bakit at para saan? To overcome the spiritual weakness. Nararanasan po ba natin yung spiritual weakness? Nararanasan po natin yun. Minsan tatama rin tayo. Minsan magpipray ka, bigla kang magpipray ka, biglang nakatulog ka na. Sabi mo talaga, magpipray talaga ako. Magpipray talaga ako. Nagkapi ka pa. No, nakasampung kapi ka pa. Para makapag-pray ka. Yung kapi pala, pampatulog mo. May ibang ganun, pampatulog daw yung kape. Sabi, ini-empower po tayo nito. Para tayo ay ma-overcome natin spiritual weakness. Pag tayo nanghihina, be watchful and be prayerful, kapatid. Para muli kang palakasin. Ano pa? Ito ang ganda. And to be alert for God's timing. Makakapasok ka doon sa timing ng Lord. Amen? Makakapasok ka. Kaya yung sa mga may challenge, tumiming sa music daw. Be watchful. Manalangin ka para ikaw ay matutong makapasok
na kapag gumanyan na, alam mo na, papasok ka na. Kaya lang wala pang ganun, pumapasok ka na. O kaya man, ganun na ng ganun yung magigitara. Hindi ka makapasok. Sabi, prayerful watchfulness empowers us to overcome spiritual weakness and to be alert for God's timing. Ang timing ng Lord is always perfect. Kaya sa mga mag-aasawa dyan, be watchful, be prayerful, para makuha mo yung perfect timing ng Diyos. Hindi ka late, hindi ka naman sobrang aga. Tama? Hindi ka late, hindi ka naman sobrang aga. Na kapag sobrang aga naman, wala pa rin sa timing. Naalala ko tuloy nagpakanta si Sister Jo. Pero kapatid, tinuturuan tayo ng Lord. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, be watchful. Tingnan po natin, may reward. Ayan na. Pag ginawa natin, nakita natin yung importance, ano nagagawa sa atin. At tingnan po natin, ano nagiging reward nito sa atin if we are watchful and prayerful. The reward of being watchful. Sabi, preparedness leads to blessing. Wow! Preparedness leads to blessing. Pag ikaw ay handa, lamang ka. Tama. Sa exam, pag ikaw ay naghanda, aba lamang ka. Ay pwedeng mangyari, pag exam po kasi, pag tapos ka na, sige na you can go. Sabi, preparedness leads to blessing. Tingnan po natin itong parable of the 10 virgins. Nakita natin ito kung paano makikita natin sino naghanda, sino ang naging complacent. May 5 naghanda, may 5 naging complacent. The parable of the 10 virgins shows that those who stay ready are rewarded with entry into the kingdom of heaven. Sino ang nakapasok sa kaharian ng Diyos? Sino ang nakamit, nagkaroon ng opportunity, ma-meet yung kanilang groom? Sino po? Yung 5 na wise virgins. Sabi nung 5 foolish virgins, wala na kaming oil, bigyan nyo naman kami. Ay, hindi, this is enough for us. Sabi nung 5 virgins. Enough na to para sa amin, para salubungin yung aming groom. Sabi, kung gusto nyo, bumili kayo. Kapatid, ano meron sa kaharian ng Diyos? Sino yung pwedeng makapasok? Sino yung pwedeng ma-meet at mabuhay ng masasabi mo, nasa kingdom ka ng Panginoon? The wise virgins. Ito yung mga taong handa. Ito yung mga taong naghanda at naghahanda. Sila yung mga nakaka-receive. Sabi, it leads to blessing. At yung blessing, kapatid, ay hindi lamang po yung material. Amen? Hindi lamang yan material. Hallelujah. Pangalawa, sabi, peace of mind in uncertainty. Ang dami po ngayon. Sabi nga, the world is full of uncertainty. Parang wala nga siguruhan, walang isasabihin mo dito, hindi ka secure. Pero sa Lord, secure ka. Philippians 4:6-7. Basahin po natin. 1-3 fire. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi ng Lord, huwag kang mag-alala. Pwede ba sabihin mo yan sa katabi mo, huwag kang mag-alala. Amen. Sabi, do not be anxious about anything, but in every situation, ulitin ko, huwag ka daw po mag-alala, pero sa kung ano-ano mga bagay, but in every situation, sa lahat daw po ng sitwasyon meron tayo, ano ang kailangan natin gawin?
Pray. Tayo daw po yung manalangin. Sabi, in every situation, by prayer, petition, with thanksgiving, sabi, present your request to God. Huwag mong limitahan ng Diyos. Kasi yung mga taong nanghihingi sa Panginoon, sabi, ano daw po? Binibigyan. Yung mga kumakatok sa Lord, pinagbubuksan ng Panginoon. Sabi, present mo lang yung request mo sa Lord. Lord, ito po yung kailangan ko. Lord, kailangan ko po ng kagalingan. Yung panalangin na meron daw pong pasasalamat sa Panginoon. Now, present your request to God. Anong kailangan mo? Anong prayer request mo ngayon? Lord, yung tuhod ko. Present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ. Watchfulness. Makinig ka, sabi, watchfulness rooted in faith grants us God's peace which transcends, which guards our hearts and minds. Ayan, nababantayan na puso. Nababantayan pati ito. Amen. Kailangan po natin bantayan yan. Next, sabi, confidence to meet the Lord. Yan. Maraming tao ngayon, hindi handa to meet God sa pagbabalik ng Lord. Maraming tao hindi handa, marami ring tao takot. Maraming tao takot mamatay. Tanungin mo yung katabi mo, takot ka ba? Biglang ganunin mo. Maraming tao takot. Bakit? Dapat hindi ka takot. Paano ka makakapunta ng langit? Paano mo mamimit ang Diyos? Oo, pwede nating mamit ang Lord, pero lahat po tayo dadating sa bagay na ganyan. No, dadating sa bagay na ganyan. Pero hindi ka matatakot, magkakaroon ka ng confidence sa Panginoon if you have a spiritual alertness. If you are watchful, if you are prayerful, pagdating sa Panginoon. Amen. 2 Timothy 4:8, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for His appearing. Those who watch faithfully will stand, ano daw po? Confidently before Christ at His return. Yung mga taong faithful sa Diyos, excited sila sa pagbabalik ng Lord. Yun yung mga wise virgins. Excited sila. Dumating yung groom. Bakit? Alam kasi nila may enough oil sila to meet the groom. Ready sila. Itanong, tayo ba ready? Pag dumating ang Diyos, ready ba tayo? Magiging handa po tayo at may excite tayo at magkakaroon tayo ng confidence if we are faithful sa ating Panginoon. Kaya pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid, maging tapat ka sa Diyos. Yan ay reward. Amen. Next, ano pang reward? A life full of purpose. Yung taong watchful, yung taong prayerful, they are full of purpose. Na hindi sila basta-basta nga gumigive up. Bakit? May purpose. Alam nila yung purpose nila kung bakit sila nandito. Ephesians 5:15, basahin po natin. 1, 2, 3, fire. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Ang panahon daw po natin ngayon ay evil. Tingnan mo nga tabo mo. Oh, hindi yan evil.
No? Nakakaranas tayo ng ganyan. Pag manood nga lang tayo ng balita. Ano na po mga balita? Ang titindi ng mga balita. Because the days are evil. Andun na tayo sa kung saan ay parang nakikita mo na parang wala na siyang konsensya, no? Parang wala nang awa. Parang ganun na yung minsan na masasabi ng tao. Because the days are evil. Kaya ano sabi po sa atin? Be very careful. Kapatid, mag-ingat ka daw kung paano ka mamuhay. Be very careful. Mag-ingat ka kung paano ka mamuhay. Not as unwise, but as wise. Maging wise daw po tayo. Maging wise tayo. Being watchful helps us make wise. Pag tayo daw po yung watchful, natutulungan tayo maging wise. Use of our time and live purposely according to God's will. Pag ikaw ay watchful, nagkakaroon ka na, nagiging matalinong Kristiyano ka. Bakit? Alam mo kung saan mo ilalaan yung oras mo. Alam mo kung saan mo ilalaan yung buhay mo. Alam mo kung saan mo ilalaan yung araw-araw na ginagawa mo sa buhay. Hindi mo kinakalimutan ng Diyos. Kapatid, hindi ko po sinabi na huwag ka na magtrabaho, huwag ka na kumilos sa bahay. Importante yan at kailangan natin yan. Pero huwag natin kalimutan ng Diyos. Be wise. Amen? Maging maingat daw po tayo. Paano tayo magsalita? Paano tayo mamuhay? Paano tayo makitungo sa kapwa natin? Sabi, be very careful. Yung mga watchful na tao, sabi, tinutulungan daw po tayo nito, yung pagiging watchful, tinutulungan tayo nito maging wise. Kung paano natin at saan natin ilalaan yung ating mga oras. Sabi ni Prophet Sado, hindi na po ito yung time for fun. This is not the time for games and vacation. Maraming tao bumabagyo na, nagbabakasyon pa. Maraming tao yung sasabihin mo, ayan na nangyayari, pero walang pakialam. Sabi, hindi daw po ito yung time para tayo magpakasaya pa. Hindi ko po sinasabing huwag kang maging masaya. But be very careful. Sa iyong kasiyahan, be very careful. Alam mo yung mga taong wala ng, yung parang wala ng humpay. Halimbawa, kapag inuman na, anuhan na, wala ng humpay. Yung tara, magpakasaya tayo. Parang tawag nila doon? Parang wala nang bukas. Kaya anong nangyayari? Minsan, madalas, yun ang napapahamak. Kapatid, be very careful. Saan mo ginagamit yung oras mo? Saan mo ginagamit yung buhay mo? Isa ito sa reward ng Lord sa atin if we are faithful, if we are watchful, prayerful, yung buhay natin nagiging full of purpose. Kaya alam mo saan ka papunta. Si CJ, alam niya kung saan na siya papunta. Lakas ang tawa ni Jira. The faithful servant in Jesus' parable were commended and rewarded for their diligence and readiness. Amen? Yung mga servant ng Panginoon, in Luke sabi, but understand this, if the owner of the house had known at what hour the thief was coming, he would not have let his house be broken into. You also must be ready because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. Kapag alam mo at nabalitaan mo, may magnanakaw na pupunta sa inyo ng 12:00 ng madaling araw. Anong gagawin mo?
Nako po, tatawagin mo siguro si Sister Jo. Sister Jo, kailangan namin ng marshal. Ay. Baka kapag nabalitaan mong ganon, hindi ka matutulog. Tama? Hindi ka matutulog, magbabantay ka, baka tumawag ka pa ng mga guard o pwedeng sasabihin mo mga pinsan mo, kamag-anak mo, mga kuya mo, kalalakihan, tatawag ka. Kasi alam mo, nabalitaan mo, may pupunta daw sa inyo magnanakaw, grupo na ganito. Baka nga magtawag ka pa ng barangay tanod. Kasi alam mo nabalitaan mo magiging handa ka. Kapatid, ganun tayo pinag-ahanda ng Diyos. Na kung saan maunawaan natin na si Lord ay babalik. Kaya dapat handa tayo in season and out of season. The blessing of watchfulness is both eternal and practical. Peace now and reward later. Sabi both eternal and pati sa literal, sa practical na buhay po natin. Pwede mong maranasan yung reward, yung blessing ng being watchful. Amen? At totoo po yan. Ang mga sundalo, ang mga gwardya, kapag hindi po sila naging alerto, anong pwedeng mangyari? Naku po, masisibak daw agad. No? Pwede pa siyang mapahamak. Yung mga sundalo, isa sa training po nila, pagkatapos ng mahabang training, doon sa open field, sige, pwedeng mag-rest. Hawak nila yung mga armas nila. Kaya lang, kailangan kahit tulog ka na sundalo, magpapahinga ka, dapat alert ka. At alam mo kung paano mo iingatan yung iyong mga armas o yung weapon mo. Bakit? Ano ginagawa ng mga officers? Kinukuha po nila. May iba mga nakukuhanan. Bakit? Kung matulog, wala nang pakialam sa mundo. May ganun ba dito? Pag ikaw tulog na, kahit anong nangyayari. No? Pero alam mo, ganun ang training nila. Kukuhanin po yun ng dahan-dahan. Pero may makikita kang mga sundalo, nagigising. May napanood kami ni Pastor Jumani, nung kinuha ng ganyan, maya-maya nagising siya. Kinuha ka niya. Kinuha niya ulit. Tulog siya ulit. Alerto! Tayo po'y sundalo ng Diyos. Amen? And we must be alert. Living a life of watchfulness is not optional for believers. It is a vital spiritual discipline. Napaka-importante ito, essential ito sa atin. Magkaroon tayo ng spiritual discipline sa atin that keeps us aligned with God's timing and purpose. Nadadala po tayo, kinokonek tayo, ina-align tayo ng Lord sa kanyang timing, sa kanyang purpose. At as Jesus said, we do not know the day or hour of His return. So, ano sabi ng Lord? We must stay, vigilant, prayerful, and ready at all times. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo yan? Be vigilant, prayerful, ready at all times. Amen? Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, be vigilant. Be prayerful. Be ready at all times. Hallelujah. Let us commit to reject spiritual complacency. Rebuke that spirit. Huwag mong hayaan, magkaroon ka niyan. Pag ikaw tinatamad ka mag-pray, kapatid, mas lalo kang lumaban. Mas lalo kang manalangin. Amen? May problema sa loob ng tahanan, mas lalo kang lumapit sa Lord. Mas lalo kang tumawag sa Diyos. Yun po ang gusto ng Lord. Mas gusto ng Lord na tumawag ka sa Kanya. May isang lalaki, sabi niya gusto niya nang tapusin yung kanyang buhay. Buguan na daw siya. Gusto niya na tapusin yung buhay niya. Pero bago siya, yung last part na gagawin niyang suicide, tinawagan muna, gusto niya magbilin muna sa malapit sa kanyang kamag-anak o kaibigan. Tinawagan niya, bro, baka ito na yung last na kausap ko sa'yo at baka mawala na ako. Pakisabi na lang sa mga ganito, ganyan, gano'n, nagbilin.
So sabi ng lalaki, Christian, huwag mo tapusin. Huwag ka dyan sumurrender. Sumurrender ka sa Lord. So nung narinig daw po niya yun, parang sa lahat ng mga nakausap ko, ito iba to Parang sa iba iinom mo lang yan. Sumama ka sa amin. Pag na lang tayo, bar. Ganun daw lahat. Yung sa last na nakausap niya, sabi niya, kakaiba. Kasi sabi sa kanya, isurrender mo sa Lord. Huwag ka dyan sumurrender sa pagpapakamatay na yan. Hindi yan. Sa Lord mo surrender yung buhay mo. Alam niyo po, ngayon, born again na yun. Palakpakan po natin ng Diyos. The thief comes only to steal, kill, and destroy. Yan ang plano ng kaaway. Sirain pamilya mo, wasakin ang pamilya mo. Ilayo sa Diyos. Ilayo tayo sa Panginoon. Pero huwag kang pumayag. Amen? Manalangin tayo. Magtulungan tayo mag-pray. Sabi nga kanina, intercede for others. Panalangin natin ang isa't isa. Sabi po, cultivate continuous prayer. And live each day with the expectancy of meeting our Lord. Makipag-meet tayo lagi sa Lord with expectant heart na alam mo, kakausapin ka ng Diyos. When we are watchful, we not only protect ourselves, ito tandaan mo, pag tayo daw po'y watchful, we not only protect ourselves from harm. Ano daw po sabi? But also become beacons of hope and faith in a dark world. Palakpakan po natin ang Diyos. Ikaw ay nagiging liwanag sa mundong ito. Yung dilim, pwede mong mabigyan at mahawaan ng liwanag. Amen? Because of your relationship sa ating Panginoon. Kaya kapatid, napakahalaga ng relasyon sa Diyos. At tatandaan mo, sabi nga, be expectant. Alalahanin mo, kada ikaw ay tumatawag, nananalangin sa Lord, lagi mong itanim sa puso-isip mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Panginoon. Remember, your preparedness will determine your reward when He comes. Ayan ang totoo. Kung paano at anong klase ang paghahanda na ginagawa mo, it determine your reward pagdating sa Lord. Paano ka maglingkod sa Lord? Paano ka mamuhay dito sa mundong ito? Kapatid, yun yung matatanggap mong reward sa Lord. Amen? Thank you po, Lord. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. May purpose ang Panginoon kung bakit ka nandito. Tinatawag ka ng Diyos at gustong ipaunawa ng Lord sa iyo. Bumalik ka sa Kanya. Nalayo ka man sa Panginoon, nawala ka sa Diyos, baka nawala na yung pakikipag-usap mo sa Lord, pananalangin mo sa Panginoon. Kapatid, sabi ng Lord, come. Come to me, all who heavy laden, and I will give you rest. Nakakapagod yung nangyayari sa iyo, sa pamilya mo, paulit-ulit na nangyayari. Ang bigat na nangyayari sa iyo. Minsan dumadating sa time na, hindi ko na kaya, parang antindi na. Paulit-ulit na lang yung nangyayaring ito. Kapatid, hinihintay ka ng Lord. To come. To go back to your first love. At ang ating first love, walang iba kundi ang ating Diyos. Tayo po lahat ay pumikit. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede po ba sa oras na ito kausapin mo lang ang Lord? Kausapin mo lang ang Diyos. You want to thank God for your life, sige, pasalamatan mo ang Lord. Gusto mo manghingi ng tawad sa Panginoon sa pagkukulang mo sa Kanya at ikaw ay nalayo. Gusto mong bumalik sa Panginoon. Come on, sabihin mo sa Lord.
Kausapin lang po natin ang Lord sa oras na ito. Hallelujah, Jesus, Lord God. Lord, marami pong pagkakataon na kami po ay nalayo sa inyo. Marami po yung pagkakataon na, ang totoo, ma-attend naman po kami ng mga gawain. Nananalangin kami, pero malayo ang aming puso sa inyo, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord. Lord, muli niyo pong i-restore yung aming relationship sa inyo. Ikaw lamang po yung may kayang i-empower yung uhaw, yung gutom namin sa inyo, Lord God. Magkaroon po kami muli ng desire to know you more, to communion with you, Lord God. Magkaroon po kami muli ng malalim na desire, Lord God, sa inyong salita. Magkaroon po kami muli, Panginoon, ng malalim na pagkauhaw sa inyong presensya, Lord. Na kung saan di po kami papayag na hindi po namin matouch ang heart mo. I-restore niyo po ang bawat sa amin. I-restore niyo po yung uhaw, yung gutom namin sa inyo, Lord God. I-restore niyo po ang bawat sa amin, Lord God. Salamat po. Strengthen our spiritual lives, O Lord. Strengthen us, Lord. Strengthen our faith. Strengthen mo po yung aming relasyon sa inyo, Panginoon. Lord, marami po kayong binigay sa amin. Maraming pagpapala, maging yung kasagutan sa aming mga panalangin, kagalingan. Pero madalas dumating yung answered prayers sa amin. Nakakalimot naman po kami sa inyo. Forgive us, O Lord. Forgive us. Forgive us, Lord. Give us a new heart, Lord. Bigyan niyo po kami ng bagong puso. And renew our minds. In the name of Jesus, Lord. Sa bawat isa, Panginoon, na nakakaranas ng challenge, pagsubok sa kanilang pamilya, Panginoon, you are the God of order. Ikaw lamang po ang may kayang mag-ayos nito. Dinideklara po namin, Lord God, sa kanilang paglapit sa inyo, Lord, ayos na po ang lahat. Dinideklara ko po ang pagpapala niyo, Panginoon, mula sa inyong mga pangako, Lord God. Salamat po. We honor you and we bless you. We pray and declare for the anointing of being watchful, being prayerful, Lord, lalo po sa panahon na ito. Salamat po, Panginoon. We receive it. We receive it. Thank you po, Lord.